saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi. Hello, magandang umaga sa lahat nating mga taga-subaybay. Nais po namin pakilala. Ako po Yes. si Pamela Bautista mula po sa Pag-ibig. Kami po ay nasa International Operations Program International Operations International Operations Group and Group under and- the Department po of Overseas Operations. Gusto ko rin po ipakilala ang aking kasama, Yes, si Mr. ako po si Troy Troy Blomar. Blomar. Yes. So, welcome sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat. So anyway, Troy, ano Yes. bang ating magandang pwedeng maibigay na impormasyon sa ating mga tagapakinig? Oo, marami tayong napakaraming programa yung Pag-ibig at na maaaring ma-avail ng mga OFW na miyembro ng Pag-ibig. Yes. Which is, i-update lang natin sila, ma'am, regarding doon sa nakaraang raffle promo. Oo. Sige, nangyari. tama. Maigi yun. Mas excite sila dahil nagkaroon na tayo nito. Ito pong aming raffle ay ginanap po ito nung September. So, Yes. ngayon hong buwan na ito, abangan ho natin, magkakaroon naman po tayo ng raffle. Opo. So, ngayon ho, iibigay lang ho namin sa inyo kung sino-sino po yung mga nanalo, saan po itong bansa, at upang kayo rin po, yung mga malalayo nating mga kababayan, maaari po kayong makasali sa ating raffle. Yes, kung may mga relative na nakikinig din, maaari silang ma-update na yun yung mga kamag-anak nilang nanalo. Kung Okay. kung hindi pa sila na-update pa Sige, naman. Troy, sabihin nga natin anong mga pangalan, saan po Opo. silang bansa. Una po, si Mr. Dennis Montemayor, isang seaman. Nagbayad siya sa POEA at ang napanalunan niya ay isang smartphone. Okay. Oo. Pangalawa, yes, ma'am. Yung pangalawa is mula po siya sa bansang Saudi Arabia. Saudi, yes. Okay, so ang napanalunan po niya is smartphone. Meron po kaming ipinamigay na 5 smartphone. Opo. Meron po kaming ipinamigay na Apat na smart TV, 32-inch. May ang amin pong second grand prize ay vacation package at ang pinaka grand talaga natin, Yes, opo. 'di ba, ay round trip ticket For po. the first draw. First draw. Preliminary First draw po. preliminary draw lang po ito. So ulitin ko po. Ang nanalo po ng Smart TV ay si Mr. Dennis Montemayor Bautista from siya po isang seafarer. Yes. Kasama po niya nananalo si Maria Gina Francisco Arevalo. Mula po siya Saudi Arabia. Mr. Alexander Briseño Corporal mula po China, and Mr. Rolando Tumakas Lumakang mula po naman din sa Saudi Arabia, Alcobar. So, dalawang taga-Saudi natin. Yes, isang ma'am. Jeddah at isang Alcobar. Alcobar. Sa mga nanalo naman po ng Smart TV, meron tayong 4. Una, si Mr. Adonis Pagiligan ng Taiwan. Si Mr. Joel Milanes ng Qatar. So, maraming Middle East. And Jel Joshua Pangan
ng Qatar Qatar din. Oo, Opo. dalawa from Qatar. Yes. Sila po yung nagbayad sa POEA. Yes. Okay. Tsaka si Riate. Junicio Junicio. Rapelo. Mm. Saudi Arabia din po siya nagbayad. Yes, Oh. nakadistino. Apo. So, and then, of course, hindi ho namin makakalimutan itong dalawa na to kasi talaga namang Opo. napakaganda po ng kanilang napanalunan. Vacation package po ito. Good for ito, Troy, no? Yes, opo. Family Good for vacation four. package. Anywhere in the Philippines. Anywhere in the Philippines. Okay, so si Celeste Trinidad ang nanalo po mula Dubai. Oo. At ang nanalo naman ho ng grand prize, ito po yung round trip ticket, ay si Maria Teresa Martinez Alvarez. At hulaan mo, Troy, kung saan siya nagmula. Wow. Galing po siya ng Ah. Canada. Opo. So, hindi natin akalain na meron tayong mga kababayan na mula Canada, nakakapaghulog talaga sila ng pag-ibig. Yes, Kasi yes. nare-realize nila na ang ganda ng ating savings Yeah. program. Yes, they have So, the same po. Oo. yes. So, si Maria Teresa Alvarez Martinez. Sorry, Maria Teresa Martinez Alvarez. Baliktad pala po. Oo. So, may ilan ho sa kanila ay na-claim na ho yung mga prizes. In fact, meron po sila mga representative na binigyan po nila ng authorization. So, sila po ang tumanggap ng mga papremyo po ito. Oo. Siguro ibalita natin, Troy, kailan ba ang next raffle natin? Oo, malapit na naman po yung next raffle natin, yung second draw. Which is gaganapin po sa November 21. Yes, opo. November 21, ang pangalawa naming preliminary raffle draw. Which is, yes, yung gaganapin siya sa aming opisina ulit. Opo. Oo, aming opisina. Ito po ay, meron po kami mga representative from different sectors. Kasama na po ang COA. Opo. Sila po nag-administer ng aming raffle na ito. So, ito po, once ho na kami nagkaroon ng ganitong draw, ito po inilalagay namin sa website. Ulitin po namin, dun ho sa mga interested na makita ang kanilang raffle entry, nagpapadala po ang Pag-ibig Fund ng email para ho maibigay sa inyo ang mga raffle entry nyo. Yes po, yung Kasi siguro may ipaliwanag natin ng konti. Yun hong mga nagbabayad ng 600 pesos na kontribusyon, kailangan po nilang magrehistro o mag-enroll sa aming Dagdag ipon raffle promo yes, party. meron po kaming pakita nga natin yung ito po yung aming makikita niyo po ito sa website. So ito po yung aming ay hindi yata masyado nakikita. So ito po kung puntahan niyo po ang website ng Pag-ibig Fund, ito po ay www.pagibigfund.gov.ph. So i-click niyo lang po yung enroll Dagdag ipon raffle promo na link. and Yes. then automatic po ida-direct kayo sa program na kung saan ilalagay niyo yung mga information na. yes, Yes. opo. So, kasi ang napansin lang ho namin para po sa kalaman nating ating mga kababayan, yung iba po na naghuhulog, hindi ho sila nakakapag-join. Opo. So, hinihikayat po namin kayo na kapag nakapaghulog po kayo ng 600 pesos na minimum na sa resibo, pwede na po kayong mag-enroll o mag-join para ho automatic may lalabas po sa inyo. May raffle confirmation po meron po na kaming magsisend. raffle at makakasali po kayo pa sa aming second preliminary draw, and our grand draw will be on January 15, 2015. So, ano po hinihintay natin? Pwede po. So, Malay nyo po, baka kayo po yung manalo. So, Oo. mas maganda po na kung hindi man tayo na nakapaghulog ng 600, siguro ngayon na siguro yung time para maghulog tayo ng 600 or mataas pa po sa 600. Actually po, pwede ho nyo kasing gawin na, kunyari po, ang gusto nyo contribution, ang hinuhulog nyo 300 piso, pwede po nyo gawing 2 buwan agad, or gawin na nating 4 na buwan para 2 raffle entry na agad yon. So, kung meron naman ho kayo mga kamag-anak na nandito po sa Philippines, pwede po silang
magbayad dito sa aming mga satellite offices. Kasama na po dyan yung mga bayad center, kasama po dyan yung ating mga sa Robinson, sa mga Bungol, SM. So may mga pag-ibig na po kami dyan or regional branches all over the Philippines. Our pag-ibig branches abroad, pwede po yun. So, sa ngayon po, meron kami 17 o 18 na pag-ibig satellite offices sa ibang bansa. So, siguro masabi na rin natin, Troy, ma-update sila. Ano ba yung mga bansa na meron tayong mga opisina? Sa Middle East po, meron tayong post sa Saudi, which is sa Jeddah, Al-Khobar, and Riyadh. Okay. Meron po tayo sa Bahrain and Oman. Meron din po tayo sa Qatar, Kuwait, Abu Dhabi, tsaka Dubai. Yes. So, sa Europa naman, meron po tayo sa Rome, sa Milan, sa Greece, sa London, saan pa ba? Yun lang yata. So, yun lang. Pero, ganun pa man, kahit po wala kaming opisina, meron po kaming mga accredited remittance partners or mga REMCO partners, katulad po ng iRemit or Ventaha. Like sa Canada po, yun nanalo po ng raffle namin. Wala po kami representative sa Canada, pero siya po ay nagbabayad through our accredited remittance partner na iRemit. So, automatic po yun papasok po sa amin. Maisasali po siya. So, then we have also in Asia. Saan po yun? Meron tayo sa Taiwan, Japan, Singapore, and Malaysia, and Hong Kong, and Korea. Korea, yes. Sa Korea, parang meron tayo ngayong, kumbaga tinutulungan tayo ng ating labor office sa Korea. So, dun sa mga hindi pa rin nalalaman or yung hindi ho nila alam kung saan makikita ang aming representative o ang aming tanggapan, maaari po silang magsadya sa ating Philippine Embassy or Philippine Consulate General sa bansa, katulad ho sa Dubai. So, meron ho kaming konsulado doon na nandun ho yung pag-ibig representative namin. Kung nasa Abu Dhabi naman po kayo, meron po tayong sa Philippine Embassy. Philippine Embassy. Ganon din po sa Roma, meron po kaming embassy sa Roma, pero ang konsulado nasa Milano. So, dahil po maraming number of OFWs sa mga lugar na yan, kaya po dalawa ang pwede nilang mapuntahan na pag-ibig office. At bukod doon, siguro banggitin natin paano ba sila mag-contact. Pagdating naman po sa hindi nyo makontak ang pag-ibig o wala po representative, pwede po kayong mag-email sa info. Yes po. Meron po kaming authorized na email address na pinipresent yung ofwcenter@pagibigfund.gov.ph. So, lahat ng concerns nyo po, pwede nyong ibato sa kanila or isend sa kanila. Apo. And agad-agad po silang sasagot sa mga concerns na yan. Yung ating email, pakiulit nga natin, Troy, infocenter@pagibigfund. OFW Center. OFWcenter@pagibigfund.gov.ph. So, send us an email. Wag po kayong mahiya kahit po ano po. Kahit ano po na inquiry nyo. Kasi, di ba Troy, kung maalala mo, sa mga email na nare-receive natin, kadalasan ang mga questions nila, ako po ay dating nagtatrabaho sa Pilipinas. Paano ko po malalaman ang naihulukot na andito na ho ako sa abroad? Yes. So, meron tayong paano natin sinasagot o pinapaalam sa kanila yung mga kontribusyon nila. Oo, nakikip-coordinate kami sa iba't ibang branch din kung hindi namin siya matrace. Oo. Tapos, yun, pinuprovide namin agad kung ano yung, kung contributions man, statement ng contribution, yun, sinisend po namin sa email nyo. Apo. So, halimbawa po, ito ay dun sa mga pag-ibig members na dati nagtrabaho dito sa Philippines. Alam ho namin na dahil po mandatory ang pagbabawas ng inyong 100 piso at 100 piso rin mula sa inyong employer, so hindi po nawala ang hulog nyo. Yes. In fact, lahat po ng nai-contribute nyo o nai-save nyo sa pag-ibig, intact po ito na nasa amin at ito po ay tumutubo o nagkakaroon po ng dividendo every year. So,
ang nangyari lang siguro, Troy, kasi nung araw wala ho kaming pag-ibig number. Oo. Kung maaalala niyo po, kayo po ay binabawasan ng pag-ibig pero wala pong numero. Oo. So, nakabase ang inyong membership Sa sa pangalan inyong lang. employer or location. Kunyari po ako, nagtrabaho po ako ng Laguna, so ano yung kumpanya ko, nandun sa Laguna branch ang aking kontribusyon. Kung nais po ninyong malaman ito, magpadala lang ho kayo ng email concerning nyo tungkol dito. At the same time, we can provide you the information. Bukod doon, kung kayo po meron ng pag-ibig account number or tinatawag ho namin Pag-ibig. P- Permanent number. yung ating Mid number. mid number. Oo. So, alam po namin yung mga OFW, nagbabayad talaga sila ng pag-ibig. Yung mid number po, ito po yung magiging permanent number nyo o record nyo na magsasama, mag-i-integrate lahat ng mga naihulog nyo mula noon hanggang ngayon. So, mas maganda po, i-update ho natin yung ating information sa website. Yes. At kung hindi man sila nakapag-register pa at wala pa silang number, pwede silang mag-register online. Yes, Agad-agad opo. Kung halimbawa po, wala pa kayong pag-ibig account number, wala pang mid number, kahit temporary number, puntahan nyo lang po ang website ng Pag-ibig Fund, www.pag-ibigfund.gov.ph. I-click nyo lang ho doon yung OFWs working abroad. Yes. Tama, di ba? So, pag-click nyo po yon, meron yung tatlong nakalagay po doon kung ano, new member ba, register as new member, register or update with mid number, or temporary or permanent number. Okay. So, kung meron na kayong temporary tracking number, ito po yung nag-uumpisa sa letter T or number 9, pwede na ho kayong i-click nyo lang po yun para ho mag-update yung record Naman ng nyo. records, yes. Kung kayo naman ho'y wala pang pag-ibig number, pwede ho ninyong i-click yung register as new member. So, importante po yun kasi yun ho ay automatic na nakikita na dito. Yung record nyo, magsasend din naman po ang Pag-ibig ng acknowledgement sa inyo tungkol dito. So, anyway, ano pa ba ang pwede nating ipaalam, Troy, sa kanila? Marami pa. Okay. So, siguro, break muna tayo. Magbabalik po kami para makapagbigay ng mga update po. Thank you. Wak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na! Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Marinig ko lang pangalan mo, nangingitim na ako. Nararamdaman ko, saya na dala mo sa puso ko.
kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Love kita, pag-ibig ko. Hello again, Opo, Troy. good morning ulit. Good afternoon again sa, Alright, sa ating lahat. Opo. Doon po sa mga hindi, pwede po kayong pumunta doon sa mga hindi po alam, pwede po nyo makapag-view kayo ng mga information. Live po. Etong live po kami ngayon sa www.usstream.tv/channel/kakampi online. Or yung mag-vlog po sa kakampi news.blogspot.com. Or kakampi.wix.com/kakampi. Or O pwede na silang tumawag, Pwede Troy. silang So, tumawag bigyan kung may natin yung makonsulta telephone kayo number. 550-553-8656 or 0278836607. Yan. So dun sa mga hindi pa po alam, so pwede po nyong makita live streaming po kami ngayon. So maganda po na kung meron ho kayo mga concern, mag-send us lang ho ng message, mababasa na ho namin yun at Opo. masasagot na po Sasagutin namin na po agad namin yun. ang inyong mga katanungan. So balikan natin, Troy, yung ating membership benefit. So kung hindi ho natin alam, meron po kaming mga iba-ibang programa para specifically para sa mga OFWs, pero ang ating kumbaga ang ating objective ay para matulungan makapag-ipon ang mga pag-ibig members. So, Yes. ang tawag po namin dito, meron po kaming savings program and home lending program. So, ang sikat ho ang pag-ibig sa home lending Oo. Yun nga lang, Yung pag na- hindi po nila kumbaga na ipapahalagahan ang pag-iipon. So ito po yung gusto naming ipaliwanag na mabuti sa inyo. Kasi kanina ho napag-usapan natin, Troy, yung savings, no, yung paghulog ng kontribusyon. Meron po kasi kaming papaliwanag po namin maigi. Ano ho ba yung savings program? Kasi dalawa po namin itong klase ng programa. Meron po tayong, Troy, ang pangalan ng una nating talagang mandatory membership. Yung Pag-ibig 1, yung under the RA 9679, oo, na mandatory po lahat ng Pilipino na nagtatrabaho. nagwo-work po. So, ito pong Republic Act 9679, ito po ay kumbaga isang mandate na nagpapatibay na lahat ng empleyado na regardless of kumikita ng 5,000 pesos pataas, sila po ay mandated na maghulog o mag-ipon ng halagang 100 piso na minimum savings sa pag-ibig. Kasi ang tanong ng iba, Troy, bakit ba inoobliga ako ng gobyerno na maghulog? So, ano bang nangyayari sa mga hinuhulog natin? Magandang tanong yon. Kasi yun hong hinulog nating 100 piso, ito po ay kumikita. At Every year. ito po ay tax-free pag nakuha nyo. And government guaranteed po yan. Yes, so it's a maganda government guaranteed, tax-free. Makukuha po natin ang kabuang naihulog natin pag edad po natin ng 60 or mandatory retirement pag 65. Yes. Ang maaari din po itong makuha ng mas maaga sa edad na yon. Kasi sa atin, iniisip natin, ano ba yung mga maiipon natin pagdating ng edad na yon. Tanggapin natin yung fact, maraming OFW ang hindi naiisip na makapag-ipon. So, pagdating ho nilang 60, maaari po kayo makapag-ipon, makukuha nyo po ito pag sa tamang edad na 60 na may tubo. Yes. Okay. Tsaka, yung kagandahan dito, ma'am, is yung dividendo is mataas kaysa Yes. sa compared sa banks po. Magkano So, ba yung dineklara nating dividendo ngayong taon to? Ah, Para mga 4.8 ho ang yes po, aming 4.8%.
na i-declare na dividends ngayong taon to. So, lahat po ng naipon noon hanggang ngayon, kumikita po ito, kikita po siya ng 4.8% to this year. Next year, alam mo Troy, very competitive na Pag-ibig. So, talagang kahit next year, malamang sa mas mataas pa or same. Hindi naman, kasi ito po isang government guarantee. Ngayon, ang tanong ng OFW, paano naman pagka ako'y biglang napauwi? Ano mangyari sa aking ipon? Pwede po kayong mag-avail ng mga loans ng Pag-ibig. Meron po kaming multi-purpose loan and calamity loan kung sakaling may calamity sa inyong lugar. Yes. At meron tayong housing loan. Yes, yung pinakamaganda po, yung housing loan. Ngayon, kung kayo po ay nasa ibang bansa at habang nagtatrabaho po tayo, pwede po kayo mag-avail ng aming housing loan. Kasi yun importante dahil hanggat kaya pa nila magbayad, di ba? So, kasi pag uwi nila ng Philippines, maari pong iba-ibang dahilan kung bakit umuwi ang OFW. So, kung kayo po due to unemployment, so paano ho natin mababayaran ng ating utang? Kaya kung sa tingin nyo ay pangarap po natin magkaroon ng bahay ang ating pamilya, habang kaya pa natin mag-invest, pwede po kayo mag-avail ng housing loan. Yun naman savings po na tinatag natin Pag-ibig 1, ito po yung makukuha ng mas maaga, dun sa, kumbaga, mas maaga dun sa itinalaga nating polisiya sa pag-withdraw. Kung kayo po yung 45 years old na at nakabuo na po kayong 240 months, so pwede po niyong makuha yung mga naihulog niyong kontribusyon. Yes. Pero may maiiwan dapat kasi dapat tuloy-tuloy ka naghuhulog. Magbibigay lang tayo ma'am ng illustration kung halimbawa yung isang member is nagbabayad. Yes, sige. So kung halimbawa po mayroon kayong ibinayad na 200 pesos, so pagdating po ng 20 years, yung kabuang pong naihulog nyo is 48,000 and yung dinagdag po ng Pag-ibig na 4% kasi dun yung fix nating parang interest po So, 73,015 pesos. So, malaki. After 20 years po. Ang laki yun ng diferensya noon. Kasi 200 piso. Kumbaga, habang naghuhulog ka, hindi mo naman mararamdaman yun, di ba? Oo. So, after 20 years or 240 months, meron na po kayong makukuhang 73,000 pesos. In fact, alam mo, Troy, marami po sa atin na kasambahay na member ng Pag-ibig. Meron din po tayo mga tricycle driver, jeepney driver, na voluntary po silang nagbabayad ng Pag-ibig Fund dito sa Pilipinas. So, kung kaya nila, kaya rin natural ng mga OFW. Diba? So, kaya in place na po kumbaga kami patuloy naming pinapalawig ang aming serbisyo para nang sa ganon, matugunan namin yung mga pangailangan ng OFW. Like, kasi pangunahin nagiging concern nila, saan ba kami magbabayad? So, katulad ng nauna naming pinaliwanag kanina, meron po kaming mga remittance partner na nasa bansa kung nasan po kayo. Like sa Middle East, marami. Nandiyan ang mga UAE Exchange. Al-Rasta Money. Sa Europa, nandiyan na po ang mga BPI, BDO. Meron po mga representative yung mga bangkong ito. Pwede rin sila magbayad ng Pag-ibig doon. At saka pwede po tayong magbayad online. Using the Visa card. credit cards or na powered either by Visa or Mastercards. So meron po yan, makikita niyo po sa website, yun yung aming pagbabayad through online. Credit card. So online bisitahin niyo lang po yung website. Nandoon po yung instruction. So kung paano magbayad. So ang pinakamalaki po, isa pong sample, ang pinakamalaki pong hulog ng 2,000 pesos. Imagine mo, Troy, makalipas ang 20 years o 240, 730,000 pesos. Wow. Estimate pa lang ito hindi ito yung talagang actual. Kasi meron ako mga kakilala, in fact, ako po yung na-assign sa ibang bansa, meron po mga naghuhulog doon ng mga kasambahay. Meron nung isa kong na-encounter, nagbayad siya, Troy, ng mga 72,000 pesos halaga. So actually yun, konti-konti, namamasyal siya sa opisina o sa ating remittance. Nung panahon na withdrawin na niya kasi matured na, kasi may tinatag tayong voluntary membership nung araw, POP,
nung winidraw niya, hulaan mo kung magkano? 97,000 pesos. Wow. So, sa So, ngayon ba, mayroong bangko na magpapatubos sa makalipas na 5 taon ng 20,000? I So, think sa ngayon wala po. Oo, di ba? So, kumita yung OFW ng 20,000 pesos sa loob ng 5 taon. Yes. So, ang laking bagay no, nagulat siya dahil cheque na binigay natin, 20,000. So, di ba? idagdag lang natin, ma'am, di ba meron tayong Pag-ibig 1, meron din pong isang programa yung Pag-ibig sa Pag-iipon, yung Modified Pag-ibig 2. Yan. So, yan. Isa rin po yan sa pinakamaganda naming programa. So, kaya po, siguro mas mga bigyan natin sila ng background. Ano ba itong Pag-ibig 2? Ang Modified Pag-ibig 2 or MP2 na tinatawag is voluntary program po ng pag-iipon na nagbibigay sa lahat ng pagkakataon sa mga miyembro ng Pag-ibig 1. Usually dapat po is active Pag-ibig member ng Pag-ibig 1. Usually nagbabayad siya ng Pag-ibig 1 para makasali po siya or makapag-register siya sa MP2. Yes. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nagbabayad ng Pag-ibig 1, ito po yung Pag-ibig 1 na tinatawag natin yung mandatory membership. So, kung ikaw ay gusto pang mag-ipon ng separate, yes. Halimbawa, gusto ko in 5 years, meron na kunyari, ang isang OFW, meron siyang ipapa-college o magpapakasal siya in 5 years. So, pwede siya mag-ipon ng hiwalay. So, lahat ng naipon niya, makukuha niya makalipas ang 5 taon. So, kumbaga, kailangan lang active po ang pagbabayad ng ating Pag-ibig 1 at mag-e-enroll po tayo sa Modified Pag-ibig 2 para magkaroon po tayo ng Modified Pag-ibig 2 account number. Yes. Kasi iba po yung number na ginagamit sa Modified Pag-ibig 2 compared po sa Pag-ibig 1 doon sa mandatory. Okay. So, tama yung pagkaintindi ko, Troy, na kung ikaw ay nagbabayad ng Pag-ibig 1, voluntaryo pwede ka magbayad sa minimum na 500 piso. Yes. 500 diba ang Pag-ibig pesos po. 2 kasi dapat minimum 500 pesos. So lahat ng hinuhulog ko 500, 700, 1,000, any amount na pinakamababang halaga na 500 piso, lahat ng naipon ko regardless of na kumpleto ko o hindi, makukuha ko siya makalipas ang 5 taon. So ang ganda nun. Opo, ang ganda and yung dividendo is mas mataas po compared sa mandatory. Yes, So, opo, totoo po yun. So kung 4.8% ngayon yung dineclare ng Pag-ibig para sa mandatory, so for Modified Pag-ibig 2, 4.58. Kasi yes, 4.5. Kasi fix siya. Yes, oo, tama. So, ibig sabihin, tax-free na siya, makukuha ko pa siya ng lump sum. Yes. Diba? Opo. So, parang nag-time deposit ka lang. Yun nga lang ang pagkakaiba natin, wala tayong tax. Diba? Yun ang maganda sa pag-iipon. So, kayo, dun po sa mga nakikinig o aming mga kababayan, so, mas maganda. We encourage everybody to, avail of this program. Kasi, hindi ho natin mamamalaya nakakapag-ipon tayo. So, katulad po ng aming, katulad sinabi namin kanina, simple lang po magrehistro, punta lang po kayo sa website ng Pag-ibig Fund, www.pagibigfund.gov.ph. Pwede rin silang tumawag sa ating tanggapan. Kasi dito po sa Pilipinas, ang aming opisina ay matatagpuan po sa Justin Building, Buendia, Makati. Wala na tayo sa atrium kasi akala po nung iba na sa atrium pa kami. So, ang amin hong tanggapan ay makikita po sa ang ating OFW Center. Actually, meron po tayong OFW Center at ang amin pong kinikater dito ay lahat ng mga OFW concerns. So, makitatagpuan niyo po kami sa 6th floor, Justin Building, Buendia, Makati. Kung kayo naman po ay tatawag, pwede ho kayong tumawag sa mga numero na ito po ang mga number. 840-1793 or 892-4382. Yes. So, yes. 840-1793 or 892-4382 po. Or idagdag natin ma'am sa telephone number natin sa office mismo yung 894-3389. Okay. So, nasabi po namin na ito po yung mga numero at idadial lang ho 00632
So kasi Metro Manila po kami. Yes. Kung kayo nasa probinsya naman o meron kayong kamag-anak gusto yung patawagin sa amin, i-dial lang po nila yung 2, then 894-3389. So sasagutin po namin yung mga concerns nila. Okay. So, magbibigay lang ako ma'am ng illustration doon sa MP2. Yes, Oo. sige. So, kung halimbawa yung isang member is nagbabayad siya ng 500 pesos per month, so pagdating po ng 5 taon, meron po siyang 30,000. And kung idadagdag natin yung dividend ng itinubo na kung sakali is 4.5%, so ang total na makukuha niya is 33,624. So malaki po after 5 years. malaki. Ito yung voluntary modified pag-ibig to Oo. savings. Okay. So, bukod dun, Troy, siguro bagitin ulit natin, live po kami. Live po tayo ngayon. Yes. So, pwede po nyo kaming makita sa www.usstream.tv/channel/kakampi online. Or pwede po kayong mag-vlog sa kakampi-news.blogspot.com or sa website po ng kakampi.wix.com/kakampi. O pwede rin po kayong tumawag sa 02-553-8656 or 02-788-3607. Yes. So, dun sa mga gusto pong tumawag, pwede po namin masagot ang kanilang concern sa ngayon. So, ibigyan ulit natin sila ng iba pang information katulad ng ating calamity loan. Yes. So, meron po kaming recently nagkaroon po ng kalamidad. Ito po yung Glenda at ito rin po yung Mario. So, sa Glenda po, tapos na yung ating Oo. So, kasi 90 days po yon. After po Bye-bye. ma-declare ang inyong probinsya sa calamity area, pwede mag-avail ang isang member ng Pag-ibig Fund. Hindi necessary OFW lang. Oo. So, meron kami mga Pag-ibig members na nandito. Pwede po sila mag-apply ng calamity loan at ang ating interest rate ay 5.95%. At ang kinukuha pong yung percentage is 80% po ng total contributions ng members. Yes, yung opo. ibibigay sa calamity Opo. proceeds. Yung Mario ongoing pa, di ba? Yes. So, yung Mario, Ay, kasi mag-file. ito lang yung September lang yata yung Mario Oo. Okay, Opo. so meron po tayong 3 buwan para kung kailangan pong humingi kayo ng certificate mula sa inyong barangay Oo. na talaga yung barangay nyo ay nasalanta ng bagyo, so pwede po kayo mag-avail ng aming calamity loan. So, sayang kasi, may iba dyan na mga nabaha, kailangan nila ng mga gamit na nasira, so pwede sila mag-avail nun. Ang ibig sabihin po namin na 80%, kung kayo po ay nakapag-ipon under the program of Pag-ibig 1, kung kabuang naihulog nyo po ay 10,000, this is just a good example. Yeah, okay. Halimbawa po, 10,000 po ang naihulog nyo, pwede po kayo maka-avail ng 8,000 pesos. At ang processing lang namin ito ay 3 to 5 days lang Oo, mas 1 mabilis week lang yun po ito, makukuha nyo po yung inyong cheque. So, kung dun po, sa mga biglaang pangailangan ng during kalamidad, pwede po kayo mag-avail ng ating calamity loan program. Yung multi-purpose loan din po. Yung mga member na active din na dapat meron po. Yung pinaka-requirement natin dito, ma'am, is at least meron si member 24 months na hulog. Oo. Pag sinabing 24 months, hindi po ibig sabihin bayaran mo na yung 24 months. Ay, yes. So, Iba pag po sinabi yun. po namin 24 months, ibig sabihin 24 months ago at ngayon ka mag-a-avail ng loan, dapat aktibo po ang pagbabayad Active nila. So, kasi iba yung ating programa sa housing, gagawin po kami doon in a while. So, siguro, para mas ma-update lang sila, ang mga programa po natin sa multipurpose loan, kasama po dito yung calamity loan, tsaka salary loan, emergency loan. So, ito po, yung pag sinabi po namin calamity, kasi sa bagyo po yun. Pero pag sabi po namin emergency, halimbawa, biglang may hospitalization, yung education, pandagdag sa tuition, Or yung di ba sa Troy, enrollment negosyo. na ngayon, Yes, di ba? po, isa din yun. Opo. Oo, ngayon, syempre, marami tayo mga kababayan nangangailangan ng extrang
pondo para pandagdag sa pamilya. The time po na po siguro na pumunta sa Pag-ibig para i-avail kung ano man po yung pwede nating i-avail na programs. Actually, benefits. ako ang sinasabi ko, Troy, dyan, yung mga magsha-shopping, Yes, pwede rin. pangbinyagan, di ba? So, yung iba gusto magpabinyag, magpakasal, so pwede po kayo mag-avail nun. Kasi yun yung mga benepisyo po ninyo yan eh. Yes. So, ano pa ba ang Troy, ang highlight o siguro pinakasikat nating program? Yes, yung housing loan po. Ayan, Yun na po so yung- marami tayong kababayan ang talagang gustong-gustong malaman yung housing loan program. Paano ba nila ma-avail ito, Troy? Ang unang-unang requirement is dapat yung member natin is merong 24 months din. Which is, hindi kailangan na meron na tayong 24 months na naihulog 24 months ago. Pwede po tayong mag-lump sum. Yes. Halimbawa, kung Yung pagkakaiba ng Troy, no? Pag sinabi pong housing loan, in fact, I have already encountered some OFWs. Ang primary, we have already made some survey na ang normal na ang reason ng isang OFW na nag-abroad ay dahil sa kailangan niya ng bahay para sa pamilya niya. Bukod sa bahay, bukod sa education, gusto niya mabigyan ng magandang buhay ang pamilya niya. So, isa po sa tinatarget ng isang OFW, pabahay program. So, pagdating po dito, paano ba ang isang OFW mag-a-avail? So, kailangan siya aktibong member ng Pag-ibig. Kung ikaw po ay bagong member ng Pag-ibig, kunyari, ngayon mo lang siya, ngayon ka lang nagrehistro, pwede mo kasing ilamsam yung 2 years. Yes, agad. Kunyari, ako, gusto ko makautang ng ₱250,000. So, babayaran ko lang yung 200 pesos times 24 months. Magkano yun? That's only 4,800 pesos. Yes. Pag binayaran ko siya ngayong araw na to, pwede na ako mag-avail ng ating housing loan. agad-agad po, opo. Okay. So, di ba ang ganda? So, kunyari, ang pamilya mo may nakitang townhouse or bahay na gusto nilang lipatan, pwede nilang bayaran, pwede mong bayaran kahit sa ibang bansa, 2 taon na kontribusyon, minimum of 200 pesos, automatic pwede na siya mag-process o mag-avail ng housing loan. Yes. At saka mabanggit lang namin yung mga purposes po na pwede nating i-avail pag mag-housing loan tayo. Is, Oo, ano ba yung mga... purchase of lot, purchase of residential unit, house construction, home improvement, and yung bank refinancing. Yes, yung refinancing. Okay. Tama po yun. So, pag 5 ho yun eh. 5 yung aming mga criteria for, not criteria, pero ito yung purposes of loan. Ang akala nila kapag nag-housing loan, ang sagot nila ay may bahay na ako. Yes. Or ang akala nila pag sinabing housing loan ay developer. So, marami hong ibig sabihin yung aming housing loan. Based on the purpose po. Oo, may purpose. Unang-una, pag sinabi pong purchase of lot, pwede po itong lote. Bibili ka ng lote na investment. Ang problema lang natin, pag sinabing lote, hindi ho pwede yung farm. Yes. So, residential. pag sinabi pong residential, ito yung mga developed properties. Kahit po lote ng kapitbahay nyo, pwede po nyong bilhin. O lote ng kapatid, o pamilya na gusto ng ibenta, o yung mga gusto na ring lumipat ng tirahan, so pwede lang avail yun. Pangalawa, yung isa nating purchase of lot and construction of house. So, Yes. pwede yung pagsabayin yung loan na bibili ka ng Combination lote at pagtatayuan mo na rin ng bahay. Ang pangatlo natin ay yung construction of a residential unit on a lot owned by the borrower. So, ibig sabihin ako, meron akong lote, gusto kong magpatayo ng bahay sa lote ko, pwede po yung avail yung construction and completion of a residential unit. So, Yung isa yun. Yung medyo home yun, improvement medyo din. mabusisi ng konti yan. Yes. Anyway, so ang last will be yung fourth will be home improvement. Home improvement, ito po yung inyong bahay na medyo gusto mong lagyan ng second floor, gusto mong lagyan ng extension sa likod. So, ang tawag po namin dito ay home improvement. Which is, pwede rin po sa Pag-ibig, oo. Yes. Yeah. And the last ay yung refinancing or existing loan. Pag sinabi pong refinancing, meron kang property na naka-mortgage sa isang bangko o sa isang institution na acceptable sa Pag-ibig. Opo. Unfortunately po, hindi ho tinatanggap ng Pag-ibig yung mga sa lending.
So, ang tinatanggap po natin, yung mga institusyon, katulad po ng bangko, na pwede nating i-refinance. Halimbawa, bakit ba natin i-refinance? Kunyari po, mas mataas po ang interest rate sa bangko. Kasi ang Pag-ibig po, pinakamababa po ang Pag-ibig pagdating sa housing loan na interest rate. Gusto po nyong ilipat sa amin, ang tawag po namin doon ay refinancing. Kumbaga, huhugutin natin yung property mo, ay mortgage property mo at lilipat sa Pag-ibig Fund. Oo. So, update natin sila, Troy, magkano ba yung ating interest rate sa housing? So, At magkano yung pwedeng utangin, of course, di ba? oo. So, in 3 years po, yung interest rate is 6.985%. Yes. So, Yes, napakababa po. ang pinakamababang interest rate po namin sa housing is 6.985%. Almost 7%, di ba? So, ang mababang mauutang ho natin sa Pag-ibig ay mula 100,000 na 150,000 up to 6 million pesos. Wow. Wow, di ba? Yung repayment po is pinakamatagal is 30 years. Yes, opo. Actually, pwede ka mangutang mula sa 100,000 hanggang 6 na milyong piso with a lowest interest rate of 6%, 6.985%. Almost 7% po. Kasi baka hindi rin lang masyadong naintindihan, Troy. Ano ba yung tinatawag na natin na fixing period? Kasi sa ngayon po, yung mga naglo-loan, meron nun silang tinatawag na fixing date nga. Katulad po ng Pag-ibig, pag sinabi po namin 3 years, ibig sabihin sa loob ng 3 taon, yung kabuang na utang mo, meron siyang fixed interest rate na 6% mahigit. So, after 3 years, magre-repricing tayo. So, pwede pong bumaba o tumaas ang interest rate natin. Depende po sa appraisal value ng property. Yon. So, kung ano yung remaining amount ng loan, i-reprice lang po yun. Kasi sa mga bangko, parang pagkaalam ko, yung 3 years, nasa 7.5%. Wow. Oo. So, Actually, malaki pa rin. nagtingin-tingin din tayo sa mga bangko. Medyo talagang Pag-ibig pa rin ang Yung pinakamababang pinakamababa. interest rate. Opo. So, like for instance, Troy, no? Kung ako ay nangutang ng halagang let's say for example, amount of loan ko ay 1.5 million. Okay? Pag nangutang po ako ng halagang 1.5 million, dapat ang contribution ko Upgraded na po. upgraded to 700 pesos. per month. So, may monthly amortization ako, ang 1.5 at 3% will be, saan na yung ating amend dito? So, loan amount to? So, factor naman yan, Troy. Siguro mamaya ibigay natin sa kanila magkano. So, ngayon, kung ang inyong amount ang loan ay 1.5, dapat po ang inyong contribution ay 700 pesos. Yes. So, ang monthly amortization nun, ibibigay ko namin ng sample. Or, halimbawa, Troy, pwede naman sila sa website Yes, meron po tayong ng amortization table. calculator. Oo, calculator. Yes. Pwede nyo, kayo mismo yung mag-estimate din kung gusto nyo po. Yes. So, halimbawa ako, gusto ko mangutang ng ganyang halaga, punta lang po kayo sa website, housing program, ikiklik nyo lang po yung housing program ng Pag-ibig. Then, meron ko kaming calculator na doon Tingnan nyo, ilang taon ko ba gustong bayaran? Gusto kong bayaran ng 20 years? Yes. Tapos Ganito ang makikita- amount. Oo. So, lalabas na po yung monthly amortization Oo. nyo. Mag-iiba lang siguro, Troy, ang kanilang monthly amortization. Depende sa MRI. So, ano ba yung MRI? Ang MRI, ito po yung Mortgage Redemption Insurance. Like kami ho ni Troy, kung siya po ay nangutang ng 1 milyon, ako 1 milyon, mas mataas po ang MRI ko kasi mas bagets po ako sa kanya. Ay, di po, joke lang. So, kumbaga, si Troy ho, mas mababa magiging monthly dahil mas bata po siya sa akin. Yes. Mas matataas po ang aking MRI. Insurance po yun. Ang insurance po na ito, ano ba ang kahalagahan nito? Ang isang member ng Pag-ibig na may utang, kapag namatay ang isang member, automatic sakali po po na fully paid yun Yes. Ang tatay ko ganun, Troy. Maniwala ka. Nung namatay siya, meron siyang Pag-ibig loan housing. Existing. Existing. So, namatay po siya, cardiac arrest, automatic yun,
whatever remaining amount na utang ng tatay ko, fully paid yun. Regardless Wala of- na kaming binayaran doon. Wow. So, parang binigay na sa amin. At di lang yung Troy, meron tayo mga member na kahapon na-aprobahan yung loan. Ngayon, namatay yung member due to cardiac arrest. Hindi mo pwedeng pinatay yung member, Oo. accident or something. So, automatic yun. Grinant Fully natin paid. yung loan as fully paid Yes. sa kanyang mga beneficiary. Yes, and pwede rin sila mag-avail ng insurance claim, ma'am, kung halimbawa naman nasira yung niloan nila na bahay or property sa Pag-ibig. Yes. Yes. So, bukod dun sa MRI, kasama din po dun yung insurance ng property. Dito po sa insurance ng property, kasama po dito yung earthquake, flood, yung mga ano ba yon, yung sa pagka mayroong mga kalamidad, Oo. kasama po yon. Sa Cebu, meron tayong isang member, Yes, di ba, na si nakapag-avail Oo. ng kanyang, na earthquake ho kasi sa Bohol, yung kanyang bahay. So, na-avail po niya yung 1.3, di ba, Yes, na libre po, ibinigay po ng insurance yun para maparepair po niya yung bahay. So, anyway, so mamaya ipaliwanag pa natin yung ibang mga kailangan nilang requirements. 5 minutes. Okay. So, siguro Troy, ibigay natin, ano ba yung requirements pagdating sa housing ng isang OFW? So, Okay. Sa housing, unang-una, kailangan po kayo ay Pag-ibig member. Ang requirement po ninyo sa ibang bansa ay meron po kayo dapat na salary certificate or employment contract. Yes. So, itong employment contract na to, dapat po siya ay naka-verified, authenticated ng Philippine Embassy. Meron tayo kasing bansa, like in Europa, wala po tayo mga gano'n na mga kasambahay kasi. So, importante po, ipa-verify nyo lang ho sa aming Pag-ibig representative yung inyong sertifikato ng inyong amo or yung binigay na certificate ng employer nyo na kayo ay ganito ang income. Kasi proof of income ang requirement natin. Pangalawa, kailangan din po namin ng passport copy. Kailangan po ninyo ng special power of attorney. So, ang mga critical na requirement kasi sa OFW, kasi nahihirapan sila mag-file ng loan eh. So, dapat, meron po kayong special power of para attorney. sa authorized na magpa-process ng yung, loan. Yun po yung attorney in fact nyo. Saan ba natin pwedeng makuha yung SPA? Yung form is nasa website din po. So, bibisita lang po tayo sa website ng Pag-ibig and nandoon po sa mga downloadable forms nakalagay yung special power of attorney for housing loan. Yes, okay. So, yung SPA po, pag na-download nyo, fill it up, then dalhin nyo lang po ito sa embahada o sa konsulado, sabihin nyo authenticate nyo, red ribbon, para ho yun, ipapadala po yun kasama ng yung salary certificate o job employment contract, plus kalaki po no ng inyong passport copy, 2 ID na may signature, and ano pa. So, dito na ho, pag sinabit ho dito sa amin yun, Yun kasi, kami yes na ma'am, yung mga magpo-process basic nun. requirements Basic natin. requirements, yun. So, dito naman sa Pinas, ano ba yung mga hinihingi naman natin sa kanila? Usually, madami tayong hinihingi din. Is yung authority to conduct credit background investigations, ma'am. Yung medical questionnaire sa mga maglo-loan ng 2 million or 60 years old and above. Okay. So, basic requirements din dito, kasi for information po ng ating mga kababayan, pag nag-loan kasi, baka akala kasi nila, Troy, bibigyan natin ng pera, lalapit sa atin, bibigyan ng Yes, pera. iba yung- So, ang importante po namin kailangan makita ay ang yung copy of the title. Certified true copy ng title. Yung tax declaration nun. Kung kayo po nagpapatayo ng bahay, yung location map or vicinity map, or kasama rin po dito yung specifications or bill of materials for construction. And then, of course, kasama po dito yung kung ito'y refinancing, kailangan po naming makita yung updated statement from the bank na siya ay 24 months na 12 months na wala pong patlang o wala po siyang arrears sa pagbabayad ng loan. And then after po mo naman submit sa amin,
pupuntahan po ng pag-ibig yung location. Kaya po, hindi naman po kailangan na, hindi naman po kailangan na naka-ready yung title in your name. Ang kailangan lang po namin, copy lang po. Copy lang po siya. So, siguro, doon sa iba, i-reiterate na lang natin, Troy, na yung kanilang information, pwede silang pumunta sa ating website. Maaari po kayong bumisita sa website www.usstream.tv/channel/kakampi online or mag-blog po sa kakampi-news.blogspot.com or website po na kakampi.wix.com/kakampi. Pwede rin po kayong tumawag sa 02 kung wala na po kami sa ere. Pwede po kayo magbigay ng information 02-553-8656 or 02-788-3607. Napakaikli nitong oras natin pero sana po nabigyan po namin kayo ng kaukulang impormasyon at sa isang linggo meron naman ho tayong kailangang i-discuss or bigyan ho namin muli kayo ng mga impormasyon na alam namin na makakatulong para sa inyong pagtatrabaho sa ibang bansa. So, muli po, bisitahin lang po yung website ng Pag-ibig Fund, www.pagibigfund.gov.ph, and then call us at 02-894-3389. Pwede po silang mag-email sa ofwcenter@pagibigfund.gov.ph kung may mga concerns po tayo. Okay. So, okay na siguro 1 minute na lang or okay na, no? So, muli po, ako po, ang inyong lingkod, si Pamela Bautista. At ako po si Troy. Maraming salamat sa inyo at magkita po tayo muli sa susunod na linggo. Yes, thank you po. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako, nararamdaman ko, saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo, nagsikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig ko, love kita. Pag-ibig